Hello everyone! So, kumusta nga ba si Explorer 250 version 2 after 9 months? So, magbibigay ako ng feedback, comment, issues, and problems sa mga nakita ko nito after 9 months. So, aabangan nyo dito sa huli na ating video. Ituturo ko sa inyo paano natin i-fix yung isa sa pinaka-major problem na nakikita nila sa lahat, almost sa lahat ng motor na to. Okay? So, simulan natin. So, unahin natin, ano na ba ang mga maintenance na nagawa ko nito? So, ngayon ng araw lang, pangatlong change oil ko to kasi ngayon, umabot tayo ng 3,000 kilometers. Ayan, kita nyo sa odo. 29993. So, hindi lang sakto, pero almost 3,000 na din. So, gets na nyo na yun. Ngayon naman yun sa kadena. So, 4 na beses na ako nagpagawa. So, of course naman yung mga kadena, alam nyo naman, lumuluwag yan as time pass by pag ginagamit nyo, lalo na pag mahilig kayong mag-engine brake at masyadong malakas kayong mag-bomba or mag-rev, no? So, lumuluwag talaga yan. So, 4 na beses na ako nagpagawa during sa ating 3,000 kilometers natin na odo. Naman, ito pala yung napapalitan ko. So, ayan, medyo silver na silver kasi yung stock na bolts, kinalawang na. Okay, so ang bilis kumalawang nung stock na bolts dito sa side mirror. So, kaya need ko agad palitan. Pero the rest of the bolts, okay naman. Wala naman problema. Yan lang talaga yung kinalawang sa lahat-lahat na ng bolts na napansin ko. At yan pa lang ang 3 maintenance na nagagawa ko sa motor na to. At of course, car wash. Okay, regular to naka-car wash almost every weekend siya. So, ngayon, ano na ba yung pinakamataas na travel na nagawa ko sa motor na to after 9 months? So, nakapag 500 kilometers ako na ride noon. So, ang ginawa ko, galing sa Davao City, pumunta ng Kidapawan. Then, Kidapawan hanggang Mati. Sobrang taas niyan. Then, Mati, balik naman ng Davao. So, ganun kataas. So, bakit wala akong video na yun? Ginawa ko yun, hindi pa ako nag-vlog. Kung napansin nyo sa pinaka-first pa lang na video, sinabi ko na yun. No, nagawa ko yun before pa ako nag-start ng vlog. Kaya, ayan. No, pero, kayang-kaya niya mag-long ride ng motor na to. Okay? So, meron kasi nagsasabi, puro daw ako specs and eme. Pag hindi daw ako naglo-long ride, sasabihin ko lang, busy akong tao, hindi masyado ako nakapag-long ride. Okay? Ayan. Okay? Dahil sa trabaho lang din ako nakapag-long ride ng ganun noon. Okay? Sa trabaho lang din yun. So, ayan. Kayang-kaya niya mag-long ride. Natin is yung gas consumption. So, yung gas consumption nito hanggang ngayon, usapan pa din. Okay? Dahil kasi carb daw. So, sa akin naman, stock to is 32-34 kilometers per liter yung kanyang stock. Na chill ride yun, na chill ride, hindi traffic. Kung traffic, umabot ka ng 27 kilometers per liter. Siyempre, mas mababa kung traffic, di ba? Pero ngayon, since nagpalit na ako ng engine sprocket ko, galing sa 13T yung galing 13T yung stock natin, tapos nagpalit ako ng 15T. So, since mas malaki yung engine sprocket natin, mas nakakatipid din ng gasolina yun. So, sa napansin ko, kahit traffic na yung rides ko, city riding, umabot pa rin ako ng 30 kilometers per liter. So, pag nag-chill ride na ako, or long rides, napapansin ko, umabot na ng 31 to 34 kilometers per liter ulit yung aking gas consumption. So, mataas, no? Goods na goods yan. Para sa carb, kasi napapansin ko yung mga ibang mga carb, usually, umaabot sa ng 22 kilometers per liter, 25, 20. So, yan yung napapansin ko, no? So, goods na siya para sa isang carb na motor. At soon naman, magkakaroon tayo ng gas tipid tips na video. So, abangan nyo yan soon. Maglalabas ako niyan kung paano magtipid ng gas. Okay? So, next naman is napansin ko yung engine noise. So, medyo mas maingay siya ngayon simula nung performance mode ako. So, parang meron siyang ingay na tingin ko yata parang sa spark plug yata yon, parang sobrang lakas ng current niya na tumutunog siya hanggang sa labas, no? Try on natin. So, ayan. So, yan. So, napansin nyo, medyo may kaingayan. And kaka-change oil ko lang din kanina, so meron pa din. Though, hindi naman siya sobrang lakas talaga na annoying siya, no? Pero sabi ng iba, natural lang daw talaga yung ganun na ingay. Okay, so hindi naman siya narinig pag nasa malayo, na tatabunan naman siya ng muffler na tunog, no? So, example, ito naka-on. So, ayan, hindi masyado siya narinig sa malayo. Yan. So, don't worry naman dito sa ating channel. Honest reviews naman talaga yung binibigay natin. No? Kung in case man umabot ang panahon na tumirik to, malalaman nyo agad yan. Okay? So, as of now naman, yes, maingay siya. Pero wala naman ako nagkakaroon ng problema. Smooth pa rin naman yung takbo. So, meron yan. Okay? So, malalaman nyo yan kung may mangyari yan dito sa makina natin. Next naman is yung footrest. Sobrang ingay nito. Papansin ko, pag nakapark ako, tapos paminsan, yung paa ko is parang nagpa-park. Yun. So, tumatama yung likod ng paa ko dito. So, pag tumatama, ganyan lagi yung tunog. Sa kabila naman. So, ayan, pansin ko yan. Sobrang ingay niya. Medyo naanoy ako pa habang nagpa-park ako. So, napapansin ko kasi yan pag tumatama sa paa ko. So, meron yan. Plus naman sa ingay, sobrang solid naman ito. No? Problema.
pwedeng-pwede mong tayuan compared nyo sa mga napansin ko na mga aftermarket na rear set na nabibili mo sa Shopee na around 500 or 1,000. Parang ang ninipis ng mga rear set. May na-try ako noon. May nabili ako. Nangyari na tumayo ako, naputol to hawakan dito mismo. So ayan, solid na solid naman to. So okay na maingay, basta solid. Next naman is yung paint. Even though 9 months na to, marami nagsasabi mukha pa din brand new, sobrang kinis pa din. Sa maintenance na to, palaging car wash, kaya yan malinis. Okay, sarap. Ayan, sobrang kinta pa rin. Walang car wash to ngayon na as of now. 2 weeks na yata walang car wash. Pero napapansin nyo kasi yung paint niya is sobrang nipis. Lalo na dito sa likod. So nakikita nyo ang shiny niyan sa as of now, no? Walang garat. Kasi napa-vinyl ko na to dito. Okay, nilagyan ko ng red na vinyl para matabunan yung scratches. Kasi sobrang daming scratches dito. Nakikita na talaga yung white mismo na fairings. Nakikita na yung loob pati dito. Kasi habang nagsasakay ako, tumatama lagi yung paa ko dito, dito at dito. So dito, daming scratches dito. Sa ibang parts wala naman kasi wala naman masyadong na tumatama. Dito lang talaga, sobrang dali natanggal. So kaya nilagay ko na ng vinyl dito. Okay? So pansin naman yun ng iba, pag lagi daw nabibilid sa init daw. So hindi to galing sa akin, wala naman to sa experience ko. Pero sabi ng iba, so pag laging nabibilid sa init, yung paint nyo daw is mabilis na aagnas. Okay, for example lang dito, plastic to. Ayan, pag tingnan nyo sa malapit, ayan, may nakikita kayo yung mga scratches konti, no? Ayan, nakikita nyo scratches. Kung lalapitan nyo. Okay, pero pag sa malayo naman, hindi naman masyadong mahalata. Okay, pero ayan, isa din yan ng paint niya. Kasi ko dito sa paint, pag nagtatanggal ka ng sticker na stock niya, kasi yung kanyang sticker niya na stock is nasa loob siya ng paint. So, pag tinanggal mo, yung top coat niya, kasali natatanggal. Ayan, napansin nyo may line. Tingnan nyo, may shine dito, dito wala, di ba? Kasi yung top coat niya, kasali natatanggal. So, parang ginawa din dito sa ilalim, dito sa Repsol. Ayan, tinanggal ko yung Repsol dito sa baba. Pisol, hindi pala Repsol kasi walang RE yung dito. So, ayan, may kita nyo may linya. So, ayan, pansin ka din yan. So, pag magtatanggal kayo ng stock nyo na vinyl, example ito, tatanggalin to suit. Ready kayo, may mga linya yan kasi walang top coat sa ilalim yan. Okay, kaya yung top coat niya nandito sa taas ng vinyl. So, yan yung ginawa nila dito. Okay, so isa yan. Next naman is yung ating fairings na manipis. So, nasabi ko to sa last video kung bakit mura tong motor na to dahil yung kanyang fairings niya manipis. Okay, so marami nagpapa-fiber nun dun sa likod kasi manipis nga. Okay, so sabi naman nila makapal na daw. Okay, pero ito kasi napansin ko. Sample nito, yan, may konting crack na siya kasi na sobrang higpit ko yung bolt to. At sa kabila din, medyo lumaki na. Ayan, yan. Dahil sa bolts, sobrang higpit, nag-crack agad. So, isa din yan. Ingat-ingat kayo sa pag-bolts ng inyong side mirror kasi baka mag-crack din yung sa inyo dyan. Di ko naman alam kung sa akin lang ba to. Okay? Or sa iba din. Okay? So, ayan. So, ingat lang kayo sa fairings. So, isa pa yan. Aside dyan, meron din dito sa baba. So, yan, makikita nyo, nag-crack din dito. Sa bolts pa din. No? Same pa rin sa mga bolts. Pag nasa sobrang higpit, yun ang papansin ko, yung bolts niya eh. Ayan. May crack agad. Ito naman sa likod na fairings. So, wala kayong nakikita kasi meron kasi ako seat cowl dito. Okay? Pero, if wala tong seat cowl na to, parang medyo yung kanyang fairings dito sa side, parang nagagalaw nyo na. Okay? So, sa fairings niya, manipis talaga. For me lang. Okay, compare natin siya sa iba sa mga branded naman to. Okay? Para sa iba ng mga Japanese bikes, alam nyo yun. Okay, yung mga fairings nila, ang titigas, no? Hindi basta-basta nakakrak. Sa tunog din, mas makapal din pakinggan yun. Okay? So, pero madali naman remedyohan yan. Papafiber nyo lang yan. Iilan lang din naman yan. Okay? Hindi naman sobrang ganun talagang mahal talaga magpafiber. So, para walang problema yung likod nyo. Okay? Pag meron kayo mga back ride. So, sa akin naman, wala masyadong back ride. Kaya meron ako seat cowl nito. Kaya walang problema. Next is yung gulong. After 9 months, so pansin ko talaga, yung gulong hindi talaga ganun kakapit. Yung gulong, pag nagbe-brake ka ng malakas, nafe-feel nyo talaga na magsaslide yung gulong. Mabuti na lang, madalas akong mag-brake sa likod, hindi masyado sa harap. Yung sa harap ko is, nagbe-brake ako dyan pag yung weight ng motor, yung weight distribution, pag naka-brake ko sa likod, pag pumunta sa harap yung weight, doon ako gumagamit ng front. Then, progressive braking lang yan. Pero sa likod, napapansin ko, palagi talaga nagsaslide. Sa harap, hindi ko pa na-experience. Pero sa likod, ilang beses na ako nag-skid nito pag brake ko sa likod. And even engine braking lang. Pag bigla mong engine brake, bigla ka na-gear down, napapansin ko, may napansin ako, nag-gear down lang ako, nag-skid siya, kahit nag-gear down lang. So, ganun siya. Hindi siya ganun ka kapit sa napansin ko. Pero ang masasabi ko sa gulong na to, ganito, okay? Pag hindi ka masyado aggressive mag-drive, yung kuya ko, meron siya Z200II, over 3 years na yung kanyang motor. 3 years, 14,000 odo. Yung gulong niya parang halos wala pa rin nagamit. 14,000 odo yan ha. Sobrang taas na ng 14,000 odo. Okay? Para sa isang gulong. Ha, hindi sa motor. Pero sobrang kapal pa din ng kanyang gulong. So napansin ko, masyadong mataas yung lifespan ng gulong na to, no? Compared sa iba. Pero hindi lang siya ganun kakapit. So kung i-compare natin siya sa ibang gulong, so narinig niyo yung merong mga mumurahing mga gulong. For example, yung B-Star. May kilala kong gumamit ng B-Star. Makapit daw yun. Feel daw talaga yung makapit. Pero napapansin nila nung sa B-Star is madali daw siyang napupudpod. Hindi daw ganun kataas yung kanya lifespan. Siyempre, hindi naman perfect talaga kasi siyempre medyo affordable naman talaga yung tire na yun. So soon, may plano ako. Gagamitin ko muna talaga to. Okay, soon. Siguro pag umabot ako ng 5,000 kilometers sa gulong na to, then doon ko pa siya papalitan. So may plano ako soon, Diablo Rosso na Super Sport. Yan ang ilalagay ko soon para naman ma-safe ako sa feeling. Hindi naman sa pag-aggressive lang ako pangkingan. Sa pansin nyo, hindi naman ganun ka-aggressive yung aking chicken strip. Alam niyo yung chicken strips?
dyan yung nalalaman if malakas mag-banking yung driver. Ayan yung chicken strips natin sa nakikita nyo. Medyo malaki. Di siya ganun ka sobrang aggressive. Compare mo sa iba na buong side talaga. Sa iba, hanggang dito talaga, wala na talagang naiiwan. So, ayan, nakikita nyo, hindi siya sobrang ganun aggressive talaga. So, para mas safety na lang, hindi masyado nagsiskid ang brake. So, papalitan ko yun soon. Next naman is yung putek. So, hanggang ngayon, problema ko pa din yung putek. Lalo na pag medyo maulan, yung putek, umaabot talaga sa likod. So, tingnan nyo naman yung height ng gulong. So, masyadong ang layo niya sa sa likod. Kahit meron tong konti na to, medyo maliit lang naman kasi to. So, ayan, sobrang liit lang. Ayan, kita nyo yan? Ito, pinunasan ko na to kasi sobrang maraming putik dito na umaabot niya sa likod. Okay, so pag may backride ka, salong-salo lahat ng backride mo, lahat ng putek sa likod. Even ako lang isa nag-ride. Pag medyo maulan, umabot sa helmet ko yung putik. Pag tingin ko ng helmet ko sa likod, napunasan ko na ngayon, so wala na. Maraming putik yung likod ng helmet ko. So, umaabot dun. Siguro pag mas malakas yung takbo mo, mas malakas yung putek na lumilipad. Kaya yan, so isa yung problema talaga sa motor na to, na yung putek. Pero madali lang naman solusyonan talaga yan. So, mudguard lang. Meron yung mga benta na nakalagay dito mudguard para sa iwas sa putek. No, madali lang. Pero at least alam nyo, kung stock, wala kayong mudguard, alam nyo na isa talaga yun sa problema lalo na pag umuulan. Sa akin, bakit wala akong mudguard? Kung pwede naman solusyonan ng ganun, wala naman masyado akong OBR So, medyo okay lang sa akin. At the same time, for the looks, okay? Of course, medyo mas okay siya tingnan pag walang mudguard. To, at least may extension ako konti dito sa akin taillight. Dati wala yan, mas lalo pa rin putek. So, ayan, meron konting extension yan dito, no? So, medyo nakukunan ng konti ng putek. So, ayan, note nyo yan. So, next is yung handlebar. So, napapansin nyo, iba na yung handlebar ko, yung gamit ko, merong logo yan ng Ducati. Ayan, okay, Ducati inspired handlebar. So, bakit ko pinalitan agad? Kasi yung stock natin, stock na handlebar, hindi handlebar mismo, okay? Handle grips pala, handle grips, okay? Baka i-cancel nyo ako niyan. Okay, handle grips pala. Okay, yung stock natin na handle grips is napupudpod na, okay? So, di ba, alam nyo naman parang diamond yun. Okay, pangyayari yun na flat na. Wala na yung diamond logo niya. Diamond na pattern niya, I mean. Okay, so na-flat na siya, napupudpod na siya. Kaya pinalitan ko na siya ng ito, Ducati inspired na ating handle grip. Okay, so isa yung note nyo yan, mapupudpod niya agad yun, yung inyong handle grip. Okay, so last naman, ito yung sinasabi ko kayo na sa simula na ating video is yung pag-cold start niya. So, ito, palagi ko tong napapansin sa iba ha, hindi sa akin, pero dapat malaman nyo, okay? Hindi ko naman na-experience yun, pero napapansin ko talaga sa iba. Yung pag-cold start, namamatay daw agad. So, pag-cold start, on nyo, mandar ng konti, tapos namamatay ulit. Okay, so paano ba natin i-fix yun? Okay, so madali lang yan. Okay, so example natin, yung sa aking motor na to, so ito siya, so wala talaga ako problem ng cold start nito kasi na-fix ko na. Okay, so pag one click lang sa akin, meron akong short sakto na video, kahit galing pa siya sa ulan, sobrang lamig, one start pa din. So yan, start natin. Diba? Start agad. So napapansin nyo, 1.5k agad yung RPM natin. Sige, patayin natin. So nakita nyo, 1.5k agad yung RPM. So yan yung kailangan gawin nyo para hindi mag-cold start. Taasan nyo lang yung idle RPM nyo. Okay? But of course, pag tinaasan nyo yung idle RPM nyo, mas lalakas din yung inyong gas consumption. Kasi yung RPM nyo is directly correlated sa gas consumption. Okay? Ayan. So paano ba i-fix to? So meron dito sa video noon ko, sa pinaka-second video ko talaga noon. Pero para ngayon sa mga new viewers, so dagdag natin ulit dito. So andito lang sa side, ang dali lang buksan ito. Ayan, mabubuksan nyo agad yan. Ayan. Okay? Bukas na agad. So dyan, nakikita nyo agad yung carb. Ayan yun. Dyan yung carb. Ayan. Okay, so ano bang gagawin natin dito sa carb para ma-fix yan? Dito sa carb, nakikita nyo yung screw na yan. Ayan, yung maliit na screw na yan. So pag meron kayong star screw or meron kayong cutter, pwede nyo iikat yan clockwise. Pag iikot nyo yung clockwise, tataas yung idle RPM nyo. Pero ingat kayo, huwag nyo masyadong sobrahan kasi sobrang lakas na ng gas consumption nyo yan. Dapat tama lang. So ang gagawin nyo yan, hintayin nyo na lumamig yung makina nyo o at least sure kayo na magko-cold start yung makina nyo. Pag on nyo, doon nyo itotono yung inyong idle. So at least lang, pag naka-cold start ka, at least lang pag tono nyo nitong idle RPM nyo, at least nasa 1k RPM agad yung makina nyo. Okay? So cold start, make sure na 1k RPM para hindi masyado namamatay. Pero as for me, ginawa ko 1.5k RPM agad para ma-sure pa talaga ako na hindi talaga siya mamatay. So cold start sa akin is 1.5k RPM agad. Pero yung gas consumption ko, ayan, 1K, 1.5K agad. O, diba? Pero yung gas consumption ko medyo mas malakas. Okay? So, dahil yan, pag mainit na yung makina ko, umaabot siya ng 2K yung RPM. Pag mainit na yung makina ko. At yan lahat ang mga napansin ko after 9 months of ownership sa motor na to. So, if gusto nyo na full review talaga sa motor na to, so click nyo yung video na to. Yan yung pinaka-detail na nagawa ko na video na to. If gusto nyo akong suportahan sa YouTube channel ko na to, pwede nyo i-click yung super thanks dyan sa baba and pwede kayong mag-donate for future videos sa ating channel. So, if na-enjoy nyo yung video na to, don't forget to hit the subscribe button down below. Thank you for watching and ride safe!